Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Prime Rose o Prime, pero mas prefer ko ang una. Dito ko ngayon nakatira sa Santa Quiteria sa Caloocan. Matagal mo na akong tagapakinig sa radyo pero kamakailan ko lang natuklasan ang inyong programa. Nang lumabas po sa suggested videos ko yung kwento ni na Carla na Fallen Admirer at kay Gail na Fallen Admirer 2.0. Aminin ko na nagandahan ako sa kwento kaya heto ko ngayon na-inspired na i-share sa inyo ang aking karanasan. Anyway, walang kinalaman sa engkanto ang kwento ko. Pero isa itong nakakatakot na karanasan na ayoko sanang balikan pa. Pero for the sake of your listeners ay magsilbi sanang babala ang kwento ko. Bahala na rin kayo kung paniniwalaan ninyo o hindi. Papa Dudut, matagal na itong kwento ko. Pero sana'y makita ninyo kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. God is real, so is the devil. But God is greater and His power is limitless. Samantala taong 2012, noon nang may nagpakulam sa akin. Halos 3 linggo na akong hindi natutulog at hindi rin kumakain. Takot na akong matulog dahil pagkapikit pa lamang ng mata ko ay parang may umuugong na sa tenga ko. Binabangungot na ako at lagi akong nag-i-sleep paralysis. Yung tulog ako pero parang nakikita ko yung paligid. Sumisigaw ako pero walang lumalabas na boses at gusto kong gumising pero hindi ako magising. Maraming beses itong nangyari sa akin at nabahala na ako. May mga pasa na ring sumusulpot sa mga binti ko hanggang nakakarinig na rin ako ng maliliit na boses na nagtatawanan kaya sabi ko sa sarili ko ay iba na yung nararamdaman ko. Siyempre natakot ako pero dahil sa pinalaki ako ng mga magulang ko na relihiyoso. Nagbasa ako ng Bible para hindi ako matakot. Pakiramdam ko ay lutang na ako dahil nga sa walang tulog at kain. Bumagsak na rin yung katawan ko dahil alam kong kakaiba na yung nangyayari sa akin. Isinare ko sa friend ko kaya pumunta kami ng albularyo. Nagpagamot ako. Ang sabi ng albularyo may nagpakulam daw sa akin na isang lalaki. Buti nga daw at naagapan. Gusto niyang mabaliw ako kesa daw pakinabangan ako ng iba pero hindi na sinabi sa akin kung sino yon. Hindi ko na rin pinilit na malaman pa. Pinatawad ko na siya at pinagpasa Diyos kung sino man siya. Gumaling naman ako, nakatulog na ako ulit ng normal at bumalik na yung gana ko sa pagkain. Mas tumatag yung paniniwala ko sa Diyos simula noon. Samantala makalipas nga ang 10 taon pagkatapos ng insidenteng yon ay hindi ko alam na may mas matindi pa palang mangyayari sa akin na akala ko ay sa horror stories or movies ko lamang mapapanood. Isa yon sa mga sumubok sa paniniwala ko sa Panginoon. Alam nyo, ang kaawa ay gagawin niya ang lahat ng ways para iligaw tayo at ilayo sa Diyos. That time I was so hungry for the Word of God. Dahil ng mga panahong yon ay nakakaranas ako ng depression.
Pagkaraang mamatay ang mga magulang ko dahil sa COVID noong 2020 and 2021. So nung may nag-invite sa akin ng free Bible study, agad akong sumama at sumali sa kanila. Although may church na ako na dinaluhan noon, nag-join pa rin ako doon sa Bible school, not knowing that the enemy will use it to deceive me. Papadudot halos 1 taon din akong umattend doon sa Bible class. Nung una ay maayos naman, pero noong tumagal ay parang may mga teachings na mali na. Lalo akong na-confuse at may mga red flags na. Pero tinuloy ko pa rin kasi sabi ko, sinimulan ko na rin lang, edi tapusin ko na. Until that time na gusto ko nang umalis. Pero natatakot akong magpaalam kasi baka sabihin nila na betrayer ako. Na nasa katotohanan na ako pero aalis pa ako. Hindi ko alam na lalong lumakas ang depression ko. Umiiyak ako lagi, nagpe-pray kay Lord na kung wala sa katotohanan yung church o Bible na yon ay tanggalin na lamang ako doon. Naulit yung nangyari noon lampas 1 linggo na hindi na naman ako makatulog at hindi kumakain. Umiinom lamang ako ng tubig noon pero walang kain dahil wala na akong ganang kumain pa. Until that day na napossess na ako ng bad spirit. Akala ko ay totally healed na ako sa kulam na naranasan ko noong 2012. Pero nagkamali ako. Dahil ang mga demonyo o bad spirits ay naghihintay lang pala ng chance na maposes ako sa mga panahong mahina ako. Physically, emotionally, and spiritually. Yung albularyo na pinuntahan ko noon ay hindi pala sa Diyos talaga. Kasi may nakapag-share sa akin na nakita niya habang nanggagamot yung albularyo. May itim na demon sa likod nito na pulang-pula ang mata. Yun yung guide niya sa panggagamot. Kaya naman sa pagkakataong ito ay binabalaan ko na kayo sa pagpunta sa mga albularyo. Hindi lahat ay totoong para sa Diyos. Yes, pwede kang gumaling pero may kapalit yon. And worst, it can be your soul. There is no other greater healer than God. I was delivered and healed by God's grace. Anyway, balik tayo sa kwento. Feeling ko talaga para akong napoposes ng demonyo ng mga sandaling yon. Bukod kasi sa mga narinig ko ay nawawala na ako sa sarili, tapos ay nagkakamalay na lamang ako na sinasaktan ko na pala ang sarili ko. Ang pinaka-worst na nagawa ko ay yung paghiwa ko sa aking mga braso at hita gamit ang isang kinakalawang na blade. Dahil dito ay agad akong pumunta noon sa ospital para magpagamot at magpa-inject ng anti-tetanus. Pagkatapos noon ay sinubukan kong pumunta noon sa aming church pero parang pinipigilan talaga ako ng aking katawan. Bumibigat ang pakiramdam ko noon tapos ay bigla akong nawala ng malay. Pero pagbalik ng huwisyo ko, nagulat na lamang ako noon na pinosasa na ako ng mga pulis at pilit na dinadala sa mobile police. Doon ko nalaman na pinagpapatay ko pala yung 2 stray dogs sa kalsada at merong mga nakakita at nagsumbong sa akin. Sa pulisya agad akong kinausap ng mga pulis para imbestigahan. Pero sabi ko ay hindi ko alam ang ginagawa ko. Tapos ay kinuwento ko nga sa kanila na baka sinaniban ako. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon para humingi ng tulong. Kaya imbis na ikulong ako ay nagpasya mga pulis na dalhin ako sa isang mental institution para obserbahan at humingi ng payo. Na-confine ako doon ng halos 3 days at nang makita nilang wala namang problema sa pag-iisip ko ay pinalaya din nila ako. Samantala pagka-uwi ko sa bahay ay nagbasa na lamang ako ng Bible na nakapukaw sa aking atensyon. We all experience times of testing, which is normal for every human being. But God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test of trial you face so that you can bear it. In each test,
is an opportunity to trust Him more. For a long but very trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. Iyon ang sabi ng pamphlet na nabasa ko kasama ng Bible. Sa kabilang banda, same night, out of curiosity, nag-search ako sa Facebook about Revelation. Dahil doon na kami sa last part ng lesson sa Bible class. May nakita kong isang group page about Revelation, so nag-join ako. And that's where the horror started that almost cost me my sanity and even my life. Hindi ko alam kung dinaya ng demonyo ang isipan ko, pero it was real. Lahat ng nadinig ko, nakita ko at nabasa ko. I browsed the page and saw a picture, which these are written. Water baptism isn't needed. Instead, we should be baptized by fire. It's okay to lie as long as it's for God. Signs, miracles, and wonders isn't real. Yan lang yung natatandaan ko, pero meron pang iba na nakasulat doon. May maliit din na red demon sa border ng picture. If you're reading the Bible, those are definitely all lies. Pero dahil nga sa nagkaroon ako ng confusion dahil sa sinalihan ko na Bible school, naniwala ako sa nabasa ko. Remember, I was at my weakest physically and spiritually that time. Kaya na lamang akong na-deceive. Grabe yung nararamdaman kong takot na noon ko lamang naranasan at hindi ko ma-explain. Para akong nagpapalpitate sa sobrang takot. Pinaisip sa akin ang kaaway na totoo yung tinuturo sa Bible school at fake yung church na dinaluhan ko for several years. Sa sobrang takot ko ay tinanggal ko na yung matagal ko ng profile picture sa Facebook na nasa church ako. Worse, tinanggal ko yung leaflet sa church ko which says, Jesus saves, Jesus heals, na nakadikit sa refrigerator namin for many years. Doon ko na nararamdaman na may pumapasok sa ulo ko at pinadidilim ang paningin ko. I guess the Holy Spirit left me dahil wala na akong faith at doon na nakapasok ang evil spirit sa akin. I was filled with fear and terror. Nag-chat pa ako sa pinsan ko which is also a Christian and a believer of Christ. Na pumunta ka na dito, alam ko na ang katotohanan. Isama mo lahat ng mga tao pati ang mga kapitbahay. Na kung ako lang ay hindi ko yan sasabihin kasi bakit naman ako magpapapunta sa bahay namin ng maraming tao. After that naligo pa ako at nung ando na ako sa loob ng banyo ay may boses pa akong naririnig. Ito ang hindi ko makakalimutan. Napakalinaw ng narinig ko habang umakyat ako sa hagdanan kasi nasa second floor ang aking kwarto. Sabi ng evil spirit ay makasalanan si Jesus. Itinago lang niya. Anong klaseng demonyo ang kayang magsabi noon? It was a total blasphemy. Napakasinungaling ng demonyo. Hanggang na nasa loob na ako ng room, walang tigil yung boses at marami siyang sinasabi. Ginugulo niya ang utak ko at yung pinsan na chinat ko ay pumunta sa bahay kasi nagtataka siya sa message ko sa kanya. That time, andun din ang mga kapatid ko. Nung nakita ko ng pinsan ko, alam niyang iba na ako. Kasi kung ano-ano daw ang sinasabi ko. Possessed na ako noon pero may part na naaalala ko kasi andun ako. But unfortunately ay may kumukontrol sa akin. May Bible ako sa room at pinilit ko pa itong basahin pero nakakapangilabot. Dahil ibang salitang lumalabas sa bibig ko at hindi ko maintindihan. It was demonic. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko kasi nagwawala na ako. Sumisigaw at itinatapon lahat ng gamit sa loob ng cabinet ko. To the point na pumasok pa ako sa loob. Hawak na ako ng mga kapatid ko pero ang lakas ko daw. My cousin asked me for backup prayers sa church namin. Nagpatugtog ng worship song sa kwarto ko. Alam niyo habang nagwawala ako at patuloy yung boses na nagsasalita. I heard this song pero napakahina lang niya.
While pinipilit ko siyang pakinggan ay tumatahimik yung boses ng evil spirit na nakasanib sa akin. It took at least 6 hours before akong bumalik sa sarili ko at tuluyang umalis yung nakasanib sa akin. Magandang panahon noon pero noong time na naposes na ako ay biglang umulan. Kumidlat at kumulog ng napakalakas. Alam ko na habang nangyayari yon, there was an unseen battle between God and the devil in the spiritual realm. Hindi natapos ang digmaan ng kasamaan at kabutihan pero alam kong mananaig ang kapangyarihan ng Panginoon. Pagkatapos noon papadudot ay medyo lutang pa ako kasi hindi ko rin maintindihan yung nangyari sa akin kasi noong ko lang naman naranasan ang maposes. 3 PM na noon at nakatulog ako dahil sa pagod na rin. Hanggang sa sumapit ang gabi doon ko na-realize na sinapian na talaga ako ng masamang elemento. Nag-leave ako doon sa group page na sinalihan ko noong morning at dinilit ko yung picture na sinave ko sa phone ko. Even the messages na chinat ko sa cousin ko ay dinilit ko rin. It's weird kasi when I tried to search again for that page ay hindi ko na talaga makita. Nawala na siya. I was so thankful kasi halos mabaliw na ako. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Pinagpatuloy ko lamang yung pakikinig ng worship songs and prayers. My faith was restored. Pero hindi sumuko ang demonyo sa panlilin lang. Akala ko ay tapos na pero babalikan pa pala nila ako makalipas ang 6 na araw at mas madami pa sila. Ito na yung ikalawang possession ko. Talagang gusto nilang sirain ang isipan ko para masira ng tuluyan ang pananampalataya ko sa Diyos. Your battle was tough because of how God wants to use you. The devil won't fight someone who isn't God's possession and treasure. Always remember that you are worthy and loved by our great and living God. His name is Jesus. Yan ang isa sa mga nabasa ko noon na message mula sa pinsan ko. Samantala pagkaraan na kong maposes noong Friday na yon, may mga weird na nangyari sa akin sa mga sumunod na araw. Remember, may nagpakulam sa akin upang mabaliw ako 10 years ago. But it manifested on 2022 because I lost my faith. Tapos 2 beses na bigla na lamang may sumulpot na itim na alupihan sa paanan ko sa may pinto at banyo namin, which was noon lang nangyari sa akin. Another incident nung nasa loob ako ng kwarto ko. Madaling araw na yon, sakto nagising pa ako. Biglang may pumasok na malaking salagubang na itim na may sungay at dumapo ito sa akin. Hinuli ko ito gamit ang kumot ko while saying in Jesus' name. Imposible kasi na may makapasok na ganon sa bahay kasi sarado po lahat ng bintana namin at wala ding ganong klase ng salagubang sa paligid namin. Nilagay ko ito sa isang maliit na box at binigay ko sa kapitbahay ko upang sila na mag-dispose. Kasi iba ang pakiramdam ko sa insekto na yon. Nakakatakot. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo. Dumalo ako sa gawain namin sa church somewhere in San Pablo, Laguna. There I decided na babalik na ako dito sa church ko talaga at aalis na ako sa Bible school na sinalihan ko that was meant to deceive me. I felt that it was the rightest thing to do. Humingi rin ako ng tawad noon sa Panginoon. But then again, the devil wouldn't give up easily. Akala nila ay tuluyan na nila akong maililigaw at masisira ang isipan ko. Pero ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay mas makapangyarihan. Hindi niya ako binitawan at pinabayaan sa laban na ito. Binalikan ako ng mga evil spirits na sumanib sa akin at mas madami pa sila. It was Wednesday nang mangyari ang ikatlo at last demon possession ko. Katulad nga ng sinabi ko ay parang totoo ang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Hindi ko ito nakita pero naranasan ko ito. Totoo ang mga demonyo, they really exist
to kill and destroy. Kaya dapat nating pagtibayin ang ating paniniwala sa Diyos. Samantala ay sinamantala nilang maraming takot ang namamayani sa puso ko. Kaya napasok na naman nila ako. Para akong may schizophrenia, paranoid noon. Kung dadalhin ako sa doktor ay malamang ang sasabihin sa akin ay may mental illness ako. But it was beyond that. Alam nyo, yung madaming cases ng mental illness are actually demon oppression. And my heart goes for them because I know how hard their battle is. Yung mga nakikinig na boses saying negative things tulad na lamang ng kukumbinsihin kang magpakamatay at ipamukha nito sa iyo na worthless at wala ka ng pag-asa. Ito ang daan ng demonyo para sirain ka. Our mind is the devil's playground, kaya we should fill it with our weapon that is God's Word. Umaga ito nangyari sa bahay ng tiya ko at nang witness ito ng mga pinsan ko at mga kapatid ko. May part na hindi ko na maalala pa yung ibang mga nangyari at ginawa ko. Napakalakas ko daw na nagawa kong buhatin yung crib ng isang kamay lang at hinagis ko pa ito. I was cursing foul words and profanities. Lahat ng pagmumura. Sinabi ko na daw. Iba-iba na rin daw ang boses ko. May maliit at malakas na boses. The worst part is demonic na yung boses na lumalabas habang galit na sumisigaw. Ginagaya din ng evil spirit pati yung pagsigaw ng hallelujah in mockery. Uhaw na uhaw daw ako at nakailang hingi ako ng tubig. But I remember that part na nilagyan ako ng asin sa bibig ko. Alam nyo, galit na galit yung nakasanib sa akin. So it's true that evil spirits and entities despise salt. Lalo daw akong nagwala. Dumudura daw ako at halos tumutulo na ang laway habang dinudura yung asin. Kasi sobrang sama ng lasa nito sa mga demonyo. Umaangat na rin ang katawan ko pababa sa sofa na kinakaupuan ko. Pero may mga humahawak sa akin kaya hindi daw ako makalutang. Nakapagtataka lang daw na kahit sobrang lakas ng sigaw ko ay hindi man lang ito nakikinig ng mga kapitbahay, which was imposible. But I guess angels covered the place for that battle. Papadudot hindi ko mawari na lahat ng yan ay nangyari sa akin. Grabe ang trauma sa mga naka-witness niyan sa akin. My relatives asked again for backup prayers sa church ko. Sakto may service ng Wednesday. They casted out and rebuked the evil spirits and unti-unting kumakalma ako at umaalis yung mga nakasanib pero halos inaabot from morning till evening ang pagposes sa akin. The demons never want to leave but God is a great deliverer. Pinasabay ako sa prayer kung saan ay tinaas ko ang mga kamay ko at nagsisi ako. Hindi ko rin alam kung bakit ako sumabay sa prayer and after that ay tumalon ako ng 3 beses habang sinasabi ang kadagang hallelujah, praise the Lord. That was the moment I was finally freed from demon possession. Para lang hinipo ang isipan ko ng Diyos at bumalik ang katinoan ko. Dinala ako sa chapel ng church ko for complete healing. Nag-fasting ako at nagpuri kasama ang mga kapatid at pinsan ko sa mga sumunod na araw. I can still remember that moment when I prayed to God. Hindi ako naggalit o nagtanong na bakit nangyari sa akin yon. Instead, I humbly surrendered everything to Him dahil yung laban na yon ay hindi sa akin kundi sa Kanya. Wala akong kakayahan na labanan ng mga demonyo alone but only with God's help. Walang kayang gumamot sa akin. Kahit pa nga ang pinakamagaling na doktor o albularyo man, kundi ang Panginoon lang. Praise God! Tuluyan na kasi akong gumaling at lalong tumibay ang aking paniniwala sa Diyos. Fasting, singing, praises, and prayers are so powerful to combat the enemy. Always remember that battles that seem impossible to win are winnable with God. For the battle is not ours but the Lord's. At the age of 39 ay muli akong pinag-aral ni Lord sa college after 20 years
through a scholarship. Natapos ko na ang unang taon and by God's grace, I'm included sa Dean's Lister. Imposible pero ginawang posible ng Panginoon. Prelims pa lamang ay gusto ko nang mag-back out agad kasi na-overwhelmed ako. Siguro na rin dahil matagal akong hindi nag-aral. Pero I put my trust in Him na tutulungan niya ako. And true enough, He never let me down. From being a mess and hopeless, He restored my mind and even my life. He is the God of restoration. Marami pang kwento ang buhay ko pero ikakwento ko na lamang yon sa mga susunod na araw. Umaasa ako na ang kwento at karanasan ko ay maging liwanag sa mga tao na may katulad ng pinagdadaanan ko. Kahit gaano pa kahirap ng pagsubok na naranasan natin, tumawag lang tayo sa Diyos dahil totoong nakikinig siya. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Malaki at maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Sabi nga sa isang religious booklet na nabasa ko, "For only God turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into triumph, and a victim into a victory." Papadudot dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Prime Rose. Maraming salamat kay Prime Rose sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Nakakatakot ito sa una pero puno ng aral. Ang Panginoon lamang ang makapangyarihan sa lahat. Oo, may pagkakataon na dumarating ang mga demonyo para maghasik ng lagim at para manlinlang ng tao. Pero kung malakas ang paniniwala natin sa Diyos, ay hindi magtatagumpay ang kasamaan na sirain ang ating buhay. At para mas lalong tumibay ang ating paniniwala sa Kanya, ipaubayan natin ang ating sarili sa Kanya. God has better plans for us. At kung mabubuhay tayo sa Kanyang salita, ay hindi tayo kailanman guguluhin ng mga kampo ng kadiliman. Sabi nga sa Psalm 28 verse 7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him." Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.